Linis tayo ng kwarto natin. Actually, tapos na. Ayan, nilinis ko yung ilalim ulit. Sobrang madumi. And inalis ko yung mga kalat-kalat dito. Wala talagang space kanina. Pero ngayon, ayan, yung bike na lang. Ay, yung motor na lang nung alaga ko. Tapos, yan, nilinis ko na. Okay na. Ang daming tambak, no? Tapos, inalis ko yung mga kurtina. Nilaban ko muna. Sana matuyo. Hindi pa naman maaraw ngayon. Gawa ng para mamayang gabi may panglagay tayo. Kasi pag wala, maliwanag yung ilaw sa labas. Kasi nagtiklop-tiklop lang ako nito kasi hindi na masyadong malamig, guys. So, itabi ko muna yung mga panlamig ko. Kasi mga nasa likod ng pintuan ba? Nilagay ko kasi pwede pang magamit. Kaso, ibalik ko na lang sa loob ulit. Dahil hindi ko pa naman siya magagamit talaga. Gawa ng hindi talaga malamig ngayon, guys. Ewan ko ba, biglang bumaba na naman yung temperatura. Tapos yun, maya-maya lalabas ako. Linisin ko yung bintana sa labas. Kasi sobrang alikabok. And kabila. Dito na, linis ko na sa loob. Sa labas na lang tayo. So, update ko lang kayo sa pinapagawa nating bahay. Okay na. Tapos na yung labas namin, guys. Na-plastera na lahat. Okay na, guys. So, yung next project ni Papa Alden, this coming sweldo natin sa YouTube and Facebook is para sa pagpapagrills namin ng bintana. Nakita nyo yung isang bintana natin. Wala siyang nakalagay kahit ano. So, hindi safe. So, ayun. Yun yung project natin. Bibili kaming materyales. Tapos, sa sahod ko naman, yun naman yung pang-labor para sa gagawa ng grills. So, kami nabibili ng materyales, tapos kakausap lang kami ng mag-welding. Kasi, tapos ipapakabit na namin doon sa mga bintana. So, parang ganito lang yung mga grills namin. Ganyan lang yung design niya. Tapos, tubular. Yung parang square bar. Yung parang ganun yung papalagay yung ganyan. Para medyo matibay siya. Tapos, hindi makapasok yung ulo. Kahit yung kamay lang, okay. Pero yung ulo, wag. Dapat hindi makakapasok. So, ayun, yun yung purpose ng pagpapagrills natin. Dahil alam nyo naman dati, di ba, na nanakawan ako dun ng cellphone, ng kung ano-ano. Pero ngayon, medyo safe na sa amin kasi may gate na kami. And may bakod na yung palibot namin. So, ayun. Pero hindi pa rin naman natin alam, di ba? Alam nyo naman ang mga magnanakaw. So, ayun, ano pa ba? Bali, nagastos namin doon 6,000 lang. Yung budget namin 7. So, 6,000 lang kasi, bali, mabilis yung gumawa. So, inabot lang siya ng 2 araw at kalahati. So, binuo na namin 3 araw yung binayad kasi kapatid yun ni Papa ko. Kapatid ni Papa, as in father. Ayan, kapatid ni father ang gumawa. Mabilis naman. So, ayun, siya ulit yung kakausapin namin na ang sunod natin nga ay yung anak niya marunong mag-welding. So, sila din yung mag-welding ng bintana. Tapos, siya na din yung yung pintura ba ng labas. Tsaka, yung sahig namin, papa-tiles, baka marunong din siya. Pero matagal-tagal pa yun kasi pinabudgetan namin yung, pina-estimate ba yung tiles. Aabutin daw ng 60K to 100K. Parang ang mahal, no? Ewan ko kung totoo. Pero ayun, magpapa-tiles na lang tayo kapag December, kapag may mga sale yung mga tiles. So, malaki-laking pera yun, guys. Halos 4 na buwan na sweldo ko yun. Grabe, ang mahal pala magpa-tiles. And isa pa yung kisame namin. Tsaka yung bintana. 5,000 ang isang bintana. Eh, ilan ang bintana namin? 8. 40K yung bintana. Wala pa dun yung labor. Yung kisame namin, baka mga ganun din, mga 50, 50,000 to 60,000. Mga around 400,000 pa pala magagastos ko para matapos yung bahay. Wala pa kaming kagamit-gamit, ha. Yung sofa, TV, wala pa kahit ano. Konti-konti lang. Dahan-dahan, makikita nyo matatapos din yan. So, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel sa Facebook ko, guys. Malaking tulong din yung Facebook and itong YouTube natin. Ayan, grind pa more, grind pa more. Tapos, si Papa Alden pala, may sobra kaming semento na 4. So, yung harapan namin, gagawa niya ng balkon. Siya na yung gagawa. Pati yung pagpipintura pala, siya na din daw, sabi niya. Huwag ko na daw iupa. Marunong naman siya. So, mano-mano niya na lang ipupintura yung bahay. Tapos yung labas, yung balkon, para may design dun sa labas. Nakita nyo naman, parang square lang yung bahay namin. Ganun lang talaga. Rectangle. So, yung harapan namin, papalagyan niya ng balkon. Siya na pala yung maglalagay kasi may sobra pa na 4 na semento. So, bibili lang siya ng hollow blocks kasi meron pa kaming buhangin. So, ayun. Ayun yung update natin. Magdigpit muna ako't baka pauwi na sila. Wala kasi yung mga amo ko, guys. Iniwan ako mag-isa. Kaya, ayun. Vlog ng vlog na naman. Sabi nyo naman. Pag may time, vlog lang ng vlog para may extra. Salamat sa suporta nyo sa mga nanonood pa din dito sa aking YouTube. Thank you so much, guys. Happy New Year and Merry Christmas
Ano ba tawag nun? Late na ako nagbati. Hindi ako nakapag-vlog ng araw na yun. Ayun, mamaya ulit. Biglang bumaba si Lola. Tapos may inabot sa akin. Tadan! Naglilinis ako ng mga, ayan yung bike na yan. Tapos merong helmet, nilinis ko. Kasi darating na yung kapatid ng amo kong lalaki na sa Canada, pauwi na dito sa June. So nilinis ko to. Kanya yan. Pero sabi kasi nila noon, wag ko daw galawin. Ngayon, sobrang dumi niya na kasi. So ayun, nilinis ko. Ngayon, yung helmet, pwede daw yun linisin ng tubig. Nilinis ko ng tubig. Hala, naglagas guys. Yung sa loob niya ng mga foam na wala. Hala, sinabi ko agad dun sa lola nung paghatid nito. Kasi sa anak niya yun eh, yung nasa ibang bansa. Hala, tinatakot ako. Sabi niya, gustong-gusto niya pa naman yan. Ayaw nila yan ipagalaw. Ayaw na ayaw daw niya yan ipagalaw. Tsaka yung mga helmet. Kaso lang, nadumihan na talaga ako. Kaya tinanong ko kung pwedeng linisin. Pwede naman daw. Tapos ngayon, nasira. Ay, naku, lagot ako nito pag uwi nun. Nasira guys, favorite. Ang mahal-mahal pa naman daw ng brand na yan. Yung helmet, dalawa. Yung isa nasira, yung natanggal nga yung mga foam. Diyos ko, ano ba yan? Sabi niya, oh my God. Sabi niya ganun. So, kain muna tayo. Naku, binigyan pa naman ako ng banana cake. Tapos magkape tayo. Sarap nito merienda. Ay, yan na, kinakabahan ako guys. Madami na naman ang pula ng February. So, ayun. Ano ba ang mga holiday dyan? Actually, hindi ko pa po alam kasi ang makikita nyo sa Google ay ito lang yung statutory holiday ng February. February 10 lang. So, ano tong mga pula-pula na to? So, ito ang Sunday. Talagang weekly off mo yan. So, depende na lang sa amo kung papapasukin ka. Pero itong 13 and 12, hindi ko alam guys kung holiday ba natin yan o mag-double pay ba tayo o may extra pay ba pag pumasok tayo dito sa dalawang to. I am not sure guys. Please comment down below. Pero may mga napagtanungan na ako na holiday daw yan. So, hindi ko lang sure. So, please comment down below para sa idea ng mga kapwa nating Pinay na nandito sa Hong Kong. Wow, ang dami. 3 statutory, 4 na Sunday. Bali 7 guys. Ang saya. Pero magastos. Depende na lang yan sa'yo. Yung hindi ka na sinama sa labas kasi kakain sila doon. Yung iniwan ka na lang sa bahay mag-isa, sobrang saya, alam nyo ba? Yun yung pinakamasayang bagay na mangyayari sa'yo kapag iniwan ka na lang sa bahay at hindi ka na sinama na maggala sila kasi sunod ka lang din naman nagsunod sa kanila sa labas, sa mall, kung saan-saan sa park, diba? Hayahay pag nasa bahay. Tapos makakaluto ka pa ng gusto mong pagkain. Diba? Madaming rice, balik rice na ulit. Tapos ito niluto ko, giniling nilagyan kong patatas at saka choy sam. Yummy! Kain tayo. Bali, ito yung harapan ng bahay natin. Kung natatandaan nyo, sa mga nanonood palagi sa ating vlog. So, ayan, hinuhukay na ni Papa Alden. Mano-mano na nga lang. Sabi ko nga, sinisipagan kaya ata maigi ngayon. Kasi sabi ko sa kanya, saka na yan. Pero, ayun, nung hapon, ginawa niya rin. Kasi half day lang yung pagpapalitada, yung pag-finish ng labas ng bahay namin. Tapos, nung hapon, ginawa niya rin, naghukay na siya. Sabi ko, kinabukasan na o saka na kasi madami na din siyang labahin. Ay, sinisipagan. Ewan ko ba dyan. Tapos, yan. May sobra kasi kami na semento na dalawa. Tapos, bumili pa ulit siya ng dalawa para matapos yung labas natin. Lalagyan niya lang naman niya ng yung huhukayan niya lang ba, aabangan niya lang. Yung parang finishing ng flooring lang. Pero wala pang poste, ganon. Para daw, hindi maputik din sa may labas. Tsaka yung motor para diyan na sa labas ilalagay daw. Kasi laging binapasok sa bahay, di ba? Gawa ng maputik sa labas. Tapos laging naulan, mainit. Kaya laging sa loob ng bahay. Pero ngayon, ayun, gagawin niya daw itong labas para meron na siyang pag-parkingan. Tapos, paunti-unti niya ulit gagawin pag nagkakapera. Yung mga para sa pader, yung bubong, yung poste, ganon. Diba? Tapos, may nakita ulit siya na sobra pa na halo nung hapon. Ginawa niyang ganito. Yung parang gagawin niya daw lamesa. Ewan ko ba, ang bigat-bigat niyan, paano yun magiging lamesa? Sabi ko, gawin niyo lang inuman yan. Ayun, so ito yung harap natin na ginawa niya guys, yung hinukay niya. Maliit lang naman yan, mga 11 lang daw na hollow blocks yung haba niya. Hayaan na at sinisipag, hayaan na natin. Wala kasing alagang baboy ba? Baka hindi sanay nang walang ginagawa, kaya ayun. Yung mga halaman ko dyan, oh, nasa gilid na lang. Buhay pa rin naman. Kaso pumapangit na sila. Ano ba yung mga halaman ko na yun? Napabayaan na.